Lumaki at nabuhay bilang isang ninja, ngunit mas piniling tumakas mula sa kanyang angkan at magtago. Si Joe ay isang ninja na nagtatago ngayon sa Amerika sa pangalan na Joe Logan. Ang kanyang malungkot na buhay ay nagsimula nang i-assassinate ng kanyang pinagmulan na angkan ang kanyang anak at asawa. Natagpuan sila ng mga assassin at pinatay ang kanyang pamilya dahil sa pagtalikod at pagtataksil niya sa kanilang clan. Dahil sa masakit na karanasan na ito, muli siyang nagbalik sa pagiging ninja, at ang kanyang goal ay mapabagsak ang sariling angkan na humubog sa kanya. Masayang namumuhay si Joe sa isang probinsya sa Amerika, kasama ang kanyang asawa at isang anak na lalaki. Habang nanonood ng balita, nakita ng mag-asawa ang tungkol sa napatay na lalaki. Sa pagtulog ng anak nila, nag-usap ang mag-asawa tungkol sa naibalita sa TV. Binigyan ni Joe ng assurance ang kanyang asawa na wala lang iyon. Kinabukasan, tuloy ang buhay ng pamilya, namuhay sila ng walang pangamba gaya na lang ng palagian nilang ginagawa. Nang sumapit ang gabi, panibagong balita na naman ang napanood nila, ito ay gaya ng balita kahapon. Dahil dito, mas lalong nangamba ang asawa ni Joe. Nag-celebrate ang pamilya sa birthday ng kanilang nag-iisang anak, masarap pagmasdan, isang perpektong pamilya o kung sa iba nga dream family talaga ang nabuong pamilya ni Joe kasama ang kanyang asawa. Sa kabila ng ilang araw na pagsasaya ng pamilya ng walang pangamba, biglang naambush sila ng mga assassin. Agad na nakipaglaban si Joe sa mga ito. Marami na siyang naging pinsala, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Pinilit niyang puntahan ang kanyang asawa at anak. Natagpuan niya ang mga ito na nababalot na ng dugo at wala ng buhay. At nakita ng dalawa niyang mga mata kung paano tinapos ng kalaban ang buhay ng kanyang asawa. Isang napakalungkot at nakakatrauma na pangyayari ito para kay Joe. Ang pamilya na kanyang binuo at pinilit niyang ilayo sa magulong buhay ay pinatay ng ganon-ganon na lang. Sa ospital, kinakausap ng doktor si Joe, ngunit nawalan siya ng malay. Ang iba ay nagtataka kung paano siya muling nabuhay, dahil 24 na oras na ang lumipas simula nang sabihin na patay na siya. In-interview si Joe ng mga taga-FBI, ngunit hindi siya umimik. Napansin naman ng taga-FBI na maaring alam ni Joe kung sino ang may gawa noon sa kanilang pamilya. Habang nasa rooftop ng ospital at inaalala ang kanyang nakita sa morgue. Muling sinugod si Joe ng mga taong nanloob at pumatay sa kanyang asawa at anak. Kahit na nanghihina pa ay nilabanan niya ang mga ito ng buong lakas. Mapapansin ang paraan ni Higa ng pakikipaglaban, ating masasabi na isa talaga siyang bihasang ninja. Sa bilis ng kanyang pag-ilag sa bawat atake ng kalaban. Sa galing niyang mag-isip kung saang parte ng katawan ng kalaban niya patatamain ang atake niya. Hindi may kakaila na isang magaling na ninja si Joe. Patuloy siyang nakipaglaban, kaliwat kanan na pagsalag at pag-atake ang kanyang ginagawa, kalkulado bawat galaw. Nang makita ni Joe ang tao na tumapos sa huling hininga ng kanyang asawa ay agad din siyang nakipagbakbakan dito. Hindi siya nagpatinag dito at nilabanan niya ito. Nang mapabagsak niya ang kalaban, ay ipinakita ng ating bida ang tunay niyang mukha at tinanong ang lalaki kung paano siya natagpuan nito, matapos nun ay pinaslang niya din ito. Nagbalik si Joe sa kanilang bahay, at sinunog niya ito. Sinunog niya ang sarili nilang bahay habang nagbabalik tanaw sa saya ng mga alaala na nabuo sa bahay na iyon. Ang minsang napakasayang pamilya nila na ngayon siya na lang mag-isa. Nang magising si Joe mula sa kanyang masakit na panaginip tungkol sa kanilang clan at tungkol sa ninja art na meron sila. Kanya din na panaginipan ang kanyang pamilya, ang asawa niya na namatay sa kanyang harapan at ang anak na nababalot ng dugo. Hingal na hingal si Joe nang magising mula sa masakit na panaginip. Sa loob ng isang abandonadong lugar kung saan namamalagi ngayon ang ating bida. May dumating na isang doktor na kanyang kakilala. Agad nitong napansin ang mga galos sa kanyang katawan kung kaya agad din siyang pinagsabihan nito. Sabi ng matandang doktor na huwag na niyang gagamitin muli ang ninja technique na iyon. Pero nagtataka din silang dalawa dahil sa mga sugat at galos na kanyang natamo, dapat sa pagkakataon na ito ay patay na siya, ngunit humihinga pa din siya. Tinorture ni Joe ang lalaki na nahuli niya na nagmula sa mga nag-assassinate sa kanyang pamilya.
Unti-unti niya itong pinahirapan at pinagsasaksak. Brutal na brutal ang pagpapahirap na ginawa niya dito. Sinunog ni Joe ang lalaki, habang sinasabi na mamamatay ito at mapupunta sa impyerno kung saan malilimutan nito ang itsura ng kanyang pamilya at hindi na muli pang makakaalala ang lalaki na ito. Sa kabilang banda si Mike mula sa FBI at ang lalaki din na bumisita kay Joe sa ospital ay nakikipagtalo sa kanyang superior. Dahil ito sa pag-case closed ng kaso ng pag-murder sa pamilya ni Joe. Si Emma naman, ang body ni Mike na kasama niya din sa pagpunta noon kay Joe sa ospital ay nagsagawa ng research tungkol sa pamilya ni Joe at sa kanilang pagkatao. Na-realize ng dalawang agent na alias lang at walang iba pang record ang pamilya ni Joe maging ang ibang napatay na naibalita noon. Habang ang ating bida ay naglibot-libot gamit ang kanyang motorsiklo, nagpunta siya sa iba't ibang lugar. Naghahanap ng lead, naghahanap ng masisilungan. Hanggang makarating siya sa isang bar. Sa loob ng bar ay nakainitan ni Joe ang dalawang sheriff na agad niyang pinatulan. Walang kagana-gana niyang pinabagsak ang dalawa at sumakay sa kanyang motorsiklo, iniisip kung pupuntahan niya ba si Mike o hindi. Nakatanggap ng tawag si Mike mula kay Joe. Habang kinakausap ni Joe si Mike, ay tinitrace na siya agad ni Emma. Agad naman itong napansin ni Joe kung kaya sinira niya ang cellphone. Tinawagan muli ng ating bida si Mike, binyantaan niya ito na wag nang tangkain pa na ituloy ang ginagawa niya. Sinabi ni Joe kay Mike na magbigay ito ng lugar kung saan sila pwede magkita at siya ang pupunta dito. Nagkita ang dalawa sa isang restaurant. Diniretso ni Joe si Mike, tinanong niya ito kung may leads na ba sila kung sino ang pasimuno ng serial killing na naganap kung saan isa sina Joe sa biktima. Tinutukan ni Mike ng baril si Joe. Inaresto niya ito, ngunit may isang estranghero na pumasok sa restaurant agad na sinugod si Joe. Agad din naman itong nilabanan ni Joe, ninja moves sa ninja moves na patulala si Mike sa kanyang nakikita. Sa gitna ng pakikipaglaban, gumamit naman si Joe ng isang ninja technique. May lumabas na mga braso sa kanyang likod, at ang kalaban naman ay naging dalawa. Ang isa sa mga kalaban ay sinugod si Mike, habang si Joe naman ay umatake din sa isa pang kalaban. Nagawa ni Joe na tapusin ang kalaban. Labis na nagulat si Mike sa pamamaraan ni Joe ng pakikipaglaban. Ipinakita ni Joe kay Mike ang pagpapalit niya ng mukha, at sinabi sa lalaki na gaya ng mga umatake sa kanya sa ospital ay isa din siyang ninja. Mas lalong di makapaniwala si Mike sa mga narinig. Habang nag-uusap ay may mga armadong lalaki ang pinaulanan sila ng bala. Kinuha ni Joe ang pagkakataon na ito upang makaalis sa lugar. Ang mga namumuno sa angkan ni Joe, si Yamaji at ang boss ninja ng kanilang clan ay nag-iisip kung paano nila tatapusin si Joe. Nakatatak sa kanilang isipan na mahihirapan talaga sila dito dahil isang elite member ng ninja si Joe. Mahusay at napakagaling na ninja ang ating bida. Ngunit iniingatan ng mga pinuno na may makaalam tungkol sa mga ninja techniques na meron ang kanilang angkan. Isang bagong karakter ang ating makikilala. Si Zai ang kilala na Reaper, isa sa mga kasamahan ni Yamaji na naghahunt sa mga kasamahan nilang ninja. Pinapatay ni Zai ang kanyang kasamahan gaya na lamang ng goal ng boss ninja at ni Yamaji, upang protektahan ang mga teknik ng kanilang angkan. Si Mike naman ay muling tinawag ng kanyang superior. Nag-usap ang dalawa tungkol sa mga kasong nahawakan ni Mike, at sa kaso ngayon ng pamilya ni Joe. Sinabihan si Mike ng kanyang boss na huwag na munang papasok hanggang sa araw ng kanyang retirement, ayaw niyang mapahamak ito. At ayaw niyang dahil sa pagpupumilit ni Mike sa kaso na ito ay mawala sa kanya ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Nagdala si Mike kay Joe ng mga supply. Nag-usap ang dalawa, inisa-isa ang mga ebidensya na nakuha nila. Kanilang napag-usapan na maaaring kagagawan ito ng AUZA. Ang AUZA ay isang kumpanya ng technology and weapons. Napag-usapan ng dalawa na maaaring mayroong koneksyon ang AUZA at mga ninja na umatake kay Joe at sa iba pang mga namatay. Nabanggit ni Mike kay Joe ang tungkol sa pagpapabakasyon sa kanya ng kanyang boss. Sinabi din ni Mike na kung darating ang araw na kailangan niya arestuhin si Joe ay gagawin niya ito. Sinabi naman ni Joe na buong pamilya niya ang nawala sa kanya, kung kaya iisa-isahin niya ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang pamilya.
At dito nga nabuo ang alyansa ng ating bida na si Joe at ni Mike na isang FBI agent. Ipinakilala ni Mike kay Joe si Emma. Sumakay ang tatlo sa car ni Mr. Bean. Ang loob ng sasakyan ay high-tech. Dito ipinakita ni Emma sa dalawang lalaki ang iba't ibang klase ng technology na gawa ng Auza. Ipinaliwanag ng dalaga sa mga kalalakihan ang tungkol sa mga rumor ng korupsyon at fraud ng kumpanya. Sinabi din ni Emma na palaisipan din ang dahilan ng pagkamatay ng mga journalist at mga taong nag-iimbestiga sa dark side ng kumpanya. Sa kumpanya naman ng Auza, tuwang-tuwa ang may-ari nito. Dahil successful ang panibagong invention na ginawa nila. Sa loob ng opisina ay nagpakita si Yamaji. Galit ang ekspresyon ni Yamaji dahil sa pagsalakay na ginawa ng lalaki sa mga ninja at kay Joe. Todo paliwanag siya ngunit di siya pinakinggan ni Yamaji. Nagulat ang tatlo nang may sumalakay sa kanila. Pinagsasaksak ng kalaban ang ibabaw ng kotse habang nasa loob ang tatlo. Agad naman pinaandar ni Emma ang sasakyan, at ginamit ni Joe ang malabyakugan ni Hanata ng Naruto upang makita ang kalaban na nasa labas. Nabangga naman ang kanilang sasakyan ng isang truck. Nagising si Joe at nakita niya ang isang ninja sa labas ng sasakyan. Inatake siya nito na agad naman niyang nilabanan. Nagbakbakan ang dalawa at hindi naman nagpadaig si Joe dito. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan. Napabagsak niya ang kalaban at nakita niya ang isang kamera, nag-sign siya na papatayin niya kung sino man ang nasa likod ng kamera. Sa loob ng ospital kung saan nakakonfine si Mike, ikanwento ni Joe ang natanggap na tawag mula sa isang di kilalang ninja. Kinwestiyon naman ni Mike kung paano nakasisiguro si Joe na isang ninja nga ito. Sinabi ni Joe na nagbanggit ito ng isang sentence mula sa isang tula na tanging ang kanlang nila ang nakakaalam. Ipinakita naman ni Emma ang natuklasan niya sa dark web. Nakalagay sa impormasyon na gumagawa ng mga malalakas na sandata ang Auza. Sinabi din ni Emma na na-locate niya na ang kinaroroonan ng isang admin ng Auza, kung kaya napagdesisyonan nila na puntahan ito. Nagpupulong ang mga kalaban, ang may-ari ng Auza ay may panibagong invention na nais subukan. Si Yamaji naman ay napikon sa asaran ng mga tao na nasa lamesa. Seryoso niyang sinabi na kailangan na nilang matutunan at malaman ang mga teknik na meron si Joe upang mapatay na nila ito. Pinlano nila ang mga hakbang upang matalo nila si Joe. Sa pagkakataon na ito, ipinapakita ang nakaraan, noong tanggapin ni Joe, Zai at Marie ang pagiging ninja. Si Marie ay ang asawa ni Joe na namatay. Makikita natin na dating close si Joe at Zai, nagkaroon pa sila ng moment tatlo pagtapos ng ceremony ng kanilang pagiging ninja. Nagkaroon din ng misyon si Joe at Marie nang magkasama, at dito nagsimula ang lahat sa kanilang dalawa. Nasa rules ng kanilang angkan na bawal silang magkaroon ng kahit na anong emosyonal na koneksyon sa kanilang mga kasamahan. Muling nakatanggap ng tawag si Joe mula sa di kilalang lalaki, ipinaliwanag nito sa kanya ang tungkol sa Auza City. Ang lugar kung saan nandoon ang headquarters ng Auza Company. Sinabi sa kanya ng kausap ang mga security level, at iba't ibang security technology na nasa lugar. Naintindihan naman ito agad ng ating bida. Nagsimula ng kumilos si Joe, nasa pangangalaga at pagga-guide siya ng kausap sa telepono. Hinak nito ang surveillance camera at ibang security ng lugar upang makapasok si Joe. Ipinamalas naman ni Joe ang kanyang mga ninja moves. Hanggang sa napansin na ng kalaban ang pagpasok nila sa lungga nito. Sa huli natagpuan ni Joe si Zai.